Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to my channel, MedDoc with Doc Al. So, ako po si Doc Almadini Maukong. Sa channel na ito, tinatalakay natin ang iba't ibang klase ng sakit, mga health tips, guides para sa inyo. So ngayong hapon, isa-isahin natin kasi kaya natin ito nauna mo nang talakayin, giving specific to chronic stress kasi ito yung common halos lahat ng tao nagkakaroon ng stress. So, doon sinabi natin na merong tinatawag na chronic stress. Ano ba talaga yung mga dahilan ng stress na yan? Dito sa video na ito, tatalakayin natin. Yung stress, merong mga triggers yan or merong mga factors yan kung bakit nagkakaroon tayo ng stress. Merong physical na trigger, merong emotional at mental na trigger, merong pangkapaligiran na trigger, meron ding tinatawag na panlipunan or financial na triggers. Yan yung major four categories kung saan nanggagaling at araw-araw na stress. So, yan siya, isa-isahin natin yung mga major categories na yan. Ngayon, unahin natin yung karaniwang trigger na saan physical nanggaling kung sa katawan natin. Pag sinabi nating physical, katawan natin. So ano-ano ang mga iyon? Sa physical na trigger, kasama dyan yung pagod or kulang tayo sa tulog. Ibig sabihin, pag napapagod ka or kulang ka sa tulog, talagang ano siya, mag-cause siya sa'yo ng stress. Ang sabi natin, pag tulog, dapat meron tayong sapat. Usually, 8 hours a day dapat ang ating enough para at least medyo malilesen yung pagod mo and then nakakapahinga ka and eventually relax yung mind mo. So, less yung stress na nararamdaman mo. Malnutrition or hindi tamang pagkain. Kailangan bantayan natin yung kinakain natin accordingly, according to our age, pag healthy tayo, kung meron ba tayong sakit. So, dapat pipiliin talaga natin kung ano yung mga nagkakabuti ng mga pagkain para sa atin. Sinabi ko kanina, in accordance with our age. So kung medyo bata-bata ka pa, ito yung mga choice of foods. Kung ikaw ay may edad na, dapat lesser na yung mga kinakain mo. Lalo na yung mga matataas sa cholesterol, mamantika, maaalat, as we have mentioned in our previous video. Ano pa ba yung mga pinagmumula ng ating stress tungkol sa ating pisikal or pangangatawan? Pag tayo ay may sakit, kahit anong sakit, nakakaramdam tayo. Kunwari, may lagnat ka, nahihilo ka, masakit ang tiyan mo, masakit ang ulo mo, or meron kang mga matagal na iniindang sakit. Siyempre, pag ganyan, hindi ka talaga magkakaroon ng relaxed physical state. So, ang tendency niyan, you're really going to experience stressful emotions, physical, yun siya. Pag may sakit ang tao, wala kasi tayong choice minsan tinatamaan tayo kasi minsan ng mga sakit. So, kailangan maingat din tayo. Ano pa ba yung mga stress trigger na nakakapaloob dito sa major category ng physical? Dito, kunwari, di ba nabanggit natin doon sa una na kung kulang ka ng exercise or jogging, masyadong less yung physical activities mo, no? Kasi mapansin mo, ako nga, minsan napapansin ko pag sobrang tulog ko, sobrang higa, parang nahihilo ka. So, ang tendency niyan, parang imbis na makaka-relax ka, ang nangyayari, mas lalo kang nasi-stress. Yan yung mga bagay na yan. Baka naman pwede natin iwasan kasi nga physical siya. Pag physical siya, more of we have a control over those factors kasi related to our state of physical activity. So, kung pwede, yung mga binanggit ko para maiwasan yung stress, ingat-ingatan natin or iiwas tayo dun sa nakaka-trigger noon. Ngayon, puntahan naman natin yung isa pang major category ng trigger ng stress. Yan yung emotional or mental. Dito, pag emotional or mental, medyo less ang control natin dyan, no? Because ang factors niyan minsan nanggagaling mismo sa ating kaisipan. Sometimes, there's somebody who really makes us feel bad. So, emotionally and mentally, we really affected by those triggering factors outside our self. Ano yung mga usually sa mental or emotional stress na na-experience natin or pinanggagalingan nito? Sama na dyan yung problema sa pamilya or sa relasyon. Ako personally, no, ang dami kong nakikita na nagkakaroon ng stress because of family problem, relationship. I think you can always determine kung ano yung problema sa pamilya. Kasi baka doon masyado mong focus no ang mga bagay-bagay. Yun naman pala minsan sa family problem
It's only a matter of talking, it's only a matter of discussing, it's only a matter of openness to one another. At least malaman mo kung ano yung mga iniisip ng ibang miyembro ng ating pamilya kasi yun siya, at least kahit papaano aware tayo, 'no? Nag-uusap, yun na naman talagang kailangan, magkaroon ng common understanding. Sa relationship naman, like husband and wife, girlfriend and boyfriend, magkakapatid, talagang common yan na nangyayari. But always remember na 'pag ganyan ang source ng stress natin, it's always how are we going to react on or dealing with our partner. So, sometimes we can also control over the situation. Ano pa ba yung emotional or mental triggers? Like, pressure sa work, ako sometimes sobrang dami ng work or iniuutos ng ating mga boss. But I think ang masuggest ko dito 'no, doon sa mga work-related stress natin, it's only a matter of number one, prioritization of your work. So, we are working from 8 a.m. to 5 p.m. So, you really have to manage your time. Which one to prioritize, kung ano yung kailangan. Yun lang naman kasi kung hindi mo siya ipa-prioritize, hindi ka magta-time management, talagang malilito ka kung ano yung uunahin mo. So doon pa lang pagkatapos ng araw minsan sa 8 hours wala kang natatapos. Kung ma-manage mo siya ng mabuti, kung ma-prioritize mo kung ano yung gagawin mo at the end of the day at 5 o'clock p.m., at least you have accomplished something, no? Nalilesen yung iyong workload kasi nga na-identify mo on which one to be accomplished first. And then, at hindi ka naman talaga ma-pressure kasi kailangan mong malaman or kailangan mong ma-identify kung ano yung unahin mo. Doon yun sa trabaho. So ano pa ba yung iba when it comes to our emotions? Lungkot, masyado tayong nalulungkot, pagkabahala or galit tayo. Emotionally, magkakaiba tayo kung paano natin i-deal ang mga bagay-bagay emotionally, psychologically, and mentally. But the bottom line of everything is that kung masyado kang reactive, no, kung sa sasabihin ng kapwa, masyado kang maapektuhan. Ang kailangan dito, bago ka mag-react, alamin mo muna kung ano yung pinag-uusapan. Kasi sa sobrang pagka-sensitive mo, hindi naman pala talaga kailangan magalit. So, ang tendency, nag-react ka na kaagad, stress ka na agad, lalo na pag ikaw ay magagalitin. So, ito yung mga bagay-bagay na minsan, although emotional siya or mental state of our being, so sometimes, you need also to control kasi wala naman talagang makakapagpigil dyan, kundi ikaw rin mismo. Trauma, masamang karanasan, minsan pabalik-balik, although matagal na panahon nakaranas tayo ng hindi maganda, pero minsan may mga tendency na nare-remembered natin lalo na kung medyo traumatic siya, no? Yun mga iyon, kailangan din natin ma-manage ang mga ganyang bagay. Life must go on. Always pray. Almighty Allah or God is the one who knows everything. We do not know what comes along our way. But Almighty has always the power to control over us. So, i-rely na lang natin ang mga bagay-bagay sa Kanya. I-deal na lang natin ang buhay natin sa araw-araw. Huwag tayo mag-dwell masyado doon sa mga problema, kung ano yung mga na-experience natin badly. We learn how to move on from things that is really bad or things previously that affects us so much, no? Lalo na yung mga sinasabi ko na mga karanasan na hindi talaga maganda. Ngayon, natalakay natin yung dalawang major category ng triggering factors of the stress. Ano naman yung pangatlo? Yung sa kapaligiran natin or environment or ang kapaligiran natin can also be a source of our stress. So ano mga examples dito? Like pumunta ka ng downtown or may pinuntahan ka, sumakay ka ng mga passenger jeepney, maingay, sobrang traffic, lalo na sa NCR, no? Lalo na sa Metro Manila. Talagang traffic diyan. Kung sasakay ka minsan, inaabutan ka ng traffic, maingay pa, puno ang sasakyan. Sa heavy experience, sobrang nakaka-stressful siya. Pero ako naman ang ginagawa ko, okay, I think i-pry mo lang yung utak mo na, okay, sige, traffic ito. Kasi wala ka namang choice dyan eh, wala ka namang control dyan eh. Kung hindi mo control ang emotion mo, kung hindi mo intindihin ang sitwasyon, kung hindi ka mag-flexible, na yun na talaga ang buhay, na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, traffic man talaga. There are towns or certain cities na talagang araw-araw, yan na ang common situations. Wala ka na talagang magagawa dyan, makokontrol.
bago ka palang mag-alis ng bahay, kung meron kang hinahabol na oras, kailangan tantyahin mo rin kung meron kang ka-meet up at 2 o'clock. Siguro, if you think that there's so much traffic or heavy traffic that your travel mag-abot ng mga 1 oras or 1 oras at kalahati, so you have to go or travel early. At least hindi ka malate doon sa pupuntahan mo. Ganun pa rin, it's only a matter of how we are going to control given situation. Weather, sobrang lamig, sobrang init, tapos ang bahay mo pa, minsan medyo poor ang ventilation. So that can also affects our emotion. So it can lead us to feel so much stress. Biglang pagbabago ng kapaligiran. So anong ibig sabihin nito? Nagbaha, biglang umulan ng malakas. Minsan, nangyayari previously, hindi affected ng baha ang area mo. And then here comes the malakas na bagyo. Eventually, binaha yung certain portion of our area sa house natin. Minsan, yung loob ng kwarto binaha. So yun siya parang change of environment na nagreresulta ng ating stress because there's so much unexpectedly nangyayari. So yun yung mga common example ng trigger of the stress environmentally or sa kapaligiran natin nagmumula. Lastly, sa category ng triggers of the stress or the major category, ito naman yung sa pangkalawakan, panlipunan or pinansyal na trigger. When we say pangkalawakan, kunwari tayo ay isang politician, maraming changes, maraming nangyayari sa political scenario that sometimes our political career is also affected, especially during the time of elections. Maraming mga nangyayari diyan na minsan hindi natin ini-expect na yung mga allies natin politically biglang nag-change ng party, financial issues, inflation, sobrang mahal ng bilhin. Minsan nag-increase no ang mga bibilhin natin that affects our financial budgeting kasi hindi na niya nami-meet yung kinakailangan ng pamilya. Kaya minsan, you are resorted always to make utang, naghahanap ka na lang ng mautangan kasi na-short ka nga because unexpectedly nagkakaroon ng inflation. Pag mataas ang demand, siyempre, tapos kulang yung supplies, tumataas ang presyo ng mga bilhin. So, it's a national issue. It can also be locally, it can also because of the family situation na walang trabaho, no? Very very common sa Filipino here in the Philippines. I think individually sa atin, you always have to find ways. Maraming mga paraan naman na kikita tayo, and one very important things that I would like to remind you is that dapat simplihan lang natin ang buhay. We cannot go beyond our means. Kung yan lang talaga ang kaya natin, wag tayo masyadong mag-imagine. Wag tayo masyadong maluho. So, live simply. Kasi yan talaga ang makakatulong sa atin na hindi tayo mape-pressure. Sa experience ko, I think wag nating tingnan yung kapitbahay natin, wag natin i-compare ang sarili natin sa ibang tao kasi madi-depress tayo, masi-stress tayo na siya nakakain ng mabuti, nakakabili ng kung ano gusto niya samantalang ako, magkakaiba tayo ng situation. Iano mo lang talaga ang sarili mo na magpursige. Maraming paraan, marami akong nakikita na kunwari nagtitinda, mga matatanda na minsan nagtitinda ng gulay sa gilid ng kalsada. Ganun, no? So, it's only a matter of paano mo talaga ipursige ang sarili mo na ma-overcome mo yung financial problem. Sa nabanggit ko, no, ang dami palang dahilan ng stress, sobrang dami. So, yan dapat i-identify natin and unti-unti nating ma-overcome yan. Let us just live simply. So kung nagustuhan mo yung discussions natin ngayon, you can always subscribe in this channel, The Med Talk with Doc Al, because a lot of things about health we can talk about, and we can discuss mga health tips. If you are undergoing a state of emotional upset or medyo nalo-low down ka na, no, medyo nawawalan ka ng gana sa buhay, I am here to talk to you. I-identify natin yan kung ano ba yung pinagmumula ng iyong emotions or yung problema. Dito na natin tatapusin yung discussions natin about this triggering factors ng stress na ito. Maraming salamat sa inyong pagkikinig, inyong oras. I am always praying with your safety. Bye-bye.